60 triple-doubles tumatawid sa mga matatandang lalaki bilang isang teenager. At ngayon ay isang MVP candidate ito ay si Luka Doncic. Nakakabaliw na pamumuhay una kailangan kong sabihin ng batang ito. Lumaki nga si Luka na may hawak na pilak na kutsara. Or maybe I should say a silver basketball at hindi ako nagpapalaki ng mga tao. Ayon sa kanyang pamilya Doncic unang humawak ng basketball noong siya ay 7 buwang gulang. At madalas na naglalaro ng mini hoop sa kanyang silid sa edad na 1. Kabaliwan lang yan kaya para sa batang ito ang basketball ay hindi lamang hilig. Pero ang buhay ba mismo ay wala na siyang ibang alam. Si Brothers Pops ay nagseryoso sa buhay ni Bali ibig kong sabihin ang lalaking ito ay halos wala pa sa sinapupunan. Bago siya kumuha ng mga balde at walang aksidenteng nagkaroon siya ng silver basketball sa kanyang kamay para magsalita dahil ang tatay ni Luka ay walang iba kundi si South Doncic. Si Luka ay isang sikat na pro hooper sa Europa sa kanyang sariling karapatan. Pero hindi ka umabot sa level ni Luka, natural lang ang talento. Dapat igalang din ang hirap habang nasa high school kaming lahat. Si Luka ay tumbas sa Liga ng Euro darating ang pinakabatang Euroleague MVP. At nanguna sa Real Madrid sa 2018 title at simula noon hindi na siya nagpahuli kahit ano paman. Nanalong Rookie of the Year at nagtatakda ng mga nakakatuwang record. Sa NBA siya ang may pinakamaraming triple-double sa sinumang kaedad niya. At sa ibabaw nito mayroon lang siyang 60 point triple-double laban sa Knicks. Noong isang araw pagsira ng record para sa pinakamaraming puntos sa isang laro. Sa kasaysayan ng Dallas Mavericks. At hindi banggitin. Pinaghiwa-hiwalay ang puso ng mga tagahanga ng Knicks na ito. At Dodds 23 taong gulang lamang may mga kinukumpara pa nga siya kay MJ. At tumatawag sa kanya ang pinakamahusay na batang manlalaro mula kay LeBron James. Dude may killer instinct at nakapasok na siya sa playoffs. Bagamat hindi pa niya napanalunan ang titulong iyon. Ginawa niya ang Western Conference Finals noong nakaraang taon. At napahiya ang Phoenix Suns kaya panay ang laro at kasikatan ni Luka. Lumalaki at lumalawak at alam mo na nagre-resulta sa pagpuno niya sa kanyang mga bulsa. Kaya anong klaseng buhay ang nabubuhay ngayon ni Luka? Sigurado akong dinadala niya ang mga bagay sa isang bagong antas. Mula sa kanyang abang simula sa Slovenia sumisid tayo sa pamumuhay ni Dunk Hatch. Gaya ng dati magsimula tayo sa pera. Dahil iyon ang para sa inyong lahat. Itong 23 taong gulang na batang lalaki ay nabubuhay sa pangarap ng milyon-milyon sa buong mundo. Dahil ang dude na ito ay kabilang sa pinakamayamang hoopers. Sa NBA ang pinakamalaking bituin ay nakakakuha ng pinakamalaking deal. At Lucas walang pagbubukod kamakailan siya ay pumirma ng 5 taon. $207 milyong na extension ng kontrata sa Mavs. Iyan ay isang karaniwang sweldo na humigit kumulang 41 milyon bawat taon. Karamihan sa mga Amerikanong kaedad niya ay kumakain ng hot Funyuns. At hot Cheetos at kumakain ng tasa ng pansit $1 pagkain tao. Noong 23 ako pinuntahan ko ang value menu na iyon sa McDonald's. Alam mo ang sinasabi ko ngunit itong dude Luka na kumakain ng masarap na steak at yulang. Ngunit gayon pa man isinasaalang-alang ang dinala ni Doncic sa Mavericks. Baka sabihin ng ilan na 200 mil maliit pa naman ang pera. At alam yun ng may-ari na si Mark Cuban Yahoo Shark Tank. Magnolia Pictures Broadcastcom no hindi ang aking lalaki. Ang Doncic ay ang pinakamagandang pamumuhunan ni Mark Cuban. Dahil dala niya ang tatak ng Mavericks at pinupuno niya ang pagiging mukha ng prangkisa. Matapos magretiro si Dirk Nowitzki ngunit si Mark Cuban. Ang nag-iisang namumuhunan sa ganitong bituin syempre hindi guys. Mga big time brand ay ginagamit ang bawat trick sa aklat para makipagtulungan sa batang ito. Mga deal sa pag-endorso sa 2017 pumirma si Luka ng 2 taong deal sa Nike. At nang matapos ang kontrata pumirma siya ng isang bagong nakatutuwang kumikitang 5 taon. $75 milyong na deal sa Air Jordan at ibinagsak nila ang kulay ng Mavericks. Luka Doncic Player Edition Jordan 36 at ang mga iyon ay super. Sobrang limitadong edisyon at noong nakaraang season sa playoffs laban sa Utah Jazz. Nagdebut si Luka ng kanyang sariling sapatos nanalo si Luka bilang pang-6 na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Na magkaroon ng tatak ng Jordan na sapatos. At ang unang European player kailanman ay mabigyan ng karangalang iyon. Ngunit si Luka ay hindi lamang ini-endorso ng Nike. Ang Mavstar ay pumirma na endorsement deal sa kumpanya ng trading card. Panini America pero sa tingin ko hindi niya kailangan ng mga ito nang higit pa sa kailangan nila sa kanya. Ito ay 2018-2019 ang card ng Panini National Treasures ay naibenta sa halagang $4.60 milyon.
Sa 2021 yata alam ng mga card collector na iyon na ang taong ito ay magiging espesyal sa liga. Bukod sa mga ito kamakailan lamang ay pinalamutian ni Doncic ang cover ng NBA 2K. At naging isa sa mga pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng liga na gumawa nito. At masasabi natin base sa kanyang potential MVP campaign ngayong taon. Hindi siya naghihirap sa 2K cover curse na iyon kaya itong European Hooper ay isang paborito ng mga American sports company at maging ang pakikipagtulungan ng WWE kay Doncic. Pero sana hindi na namin siya makikita sa North Korea sa lalong madaling panahon. Rodman wait hindi ang taong WWE pinagtitripan ko ang WME na isang kumpanya ng pamamahala ng talento. Ang ibig sabihin ng WME ay William Morris Endeavors haha. Mali yata ang nabasa kong script pero ini-imagine ko lang ang anak ko. Lucas ay isang unitard na mukhang isang bag ng gatas. Haha para kay Don Case pumirma sa WME Sports para kumatawan sa kanya sa lahat ng lugar. Sa labas ng court Luka at ang ahensya ng talento inihayag ang deal noong Oktubre taong 2021. Kasama si Don Case pumirma ng Denchant deal sa Mavericks. At pagkuha ng malalaking pag-endorso na ito may mahalagang papel ang WME. Sa paglaki ng kabataan buhay sa labas ng korte tinutulungan siya nitong palawakin ang portfolio ng Polish. Siyempre bukod sa lahat ng endorsements na ito hindi nagpapabeya si Luka na mamuhunan ng kanyang pera. Bukod sa pagiging equity shareholder sa BioSteel Luka, ay din ang punong opisyal ng hydration para sa kumpanya. Punong opisyal ng hydration I guess we could say this executives na uhaw haha. Makuha mo ito o sige hindi ko narinig ang ganitong uri ng executive role bago. Pinapaalalahanan ba niya ang lahat na mag-moisturize o ano? Bahagi ng deal na ito kasama si Luka. Pagiging kasangkot sa kampanya ng kumpanya. Upang ipakilala ang isang walang asukal na kapalit. Para sa mga inuming pampalakasan at iniulat binabayaran siya ng kumpanya ng milyon-milyon para sa deal na ito. At sandali lang dahil matalino siya at mamumuhunan. Hindi ibig sabihin na hindi na siya makapaglibang kaya tingnan natin kung saan ginagastos ni Doncic ang kinikita niya. Mansion Doncic bumili ng isang napakarilag na bahay sa ritzy Dallas neighborhood ng Preston Hollow noong 2020 at ang apat na silid tulugan 4.5 paliguan ng 5,225 square foot na bahay ay nasa isang acre lot ay matatagpuan sa isang 5 minutong biyahe papunta sa kanyang amo taong bahay ni Mark Cuban. Nagtataka ako kung ano ang isang cookout sa bahay ni Mark Cuban baka makalaro ng 2-on-2 sina Luka at Cuban laban kay Steve Ballmer at Dirk I bet magprito sila yugto ng ostrich o ilang kakaibang bagay tulad niyan. Ngunit ang taong si Mark Cuban ay ang pumunta para sa maraming mga kadahilanan. Isa na rito ang kakayahang lumikha ng mga tapat na empleyado. And you know Lucas pretty committed to put his house. Isang block lang ang layo sa amo niya sa tingin mo ba makakapanalo si Luka ng ring sa Dallas? At dapat manatili sa mahabang panahon mag-drop ng komento sa iyong mga saloobin tao. Ang Luka ay bumaba ng 2.7 mil sa kuna na ito na parang marami. Ngunit magbabayad siya ng 4 hanggang 10 beses na mas malaki para sa bahay na iyon. Sa LA at alam mo kailangan din niyang mahalin ang walang buwis sa kita sa Texas. So saan niya nilalagay lahat ng extra money man sa mismong garahe niya? Gustong-gusto ni Luka ang mga bagong Letigo at klasikong kotse. Magpakita ng isang karapatan dito damdang I like that Mavericks blue. Ang taong ito ay nagpakita sa laro ng araw ng Pasko ni Maverick. Laban sa LA Lakers sa likod ng gulong ng isang unang gen na Chevy Camaro. At hindi ko inaasahan na magiging fancy dunk hits ng mga ito. Hinaampas ni Oldie si Camaro ay nalinlang gamit ang isang bagong hanay ng mga aftermarket na gulong. At itong custom throwback whip ibalik sa kanya ang higit sa $70,000. Ngunit karamihan sa kanyang mga sasakyan ay mula sa siglong ito. My guy has a special affinity for Porsche at nakita sa tatlong magkakahiwalay. Unang custom na Porsche Panamera Electric Edition nagpinta ng Mavs Blue syempre. Na may itim na rims ang biyaheng ito ay nagkakahalaga ng Luka ng mahigit $105,000. Kasunod ang isa pang Panamera ang isang ito ay itim sa loob at labas. Makinis na parang oil spill na baby Texas style at panghuli ang kanyang cherry red Siyam-11 S-Turbo na may itim na rims. At ibinalik ng Siyam-11 si Luka Dadon ng isa pang 200 stock. Itinuring din ni Lucas ang kanyang sarili sa isang pulang Audi A7. Na isang paghahambing ng economic card sa isang Porsche. Ngunit nagkakahalaga ng isa pang 7 racks at to top it all off. Mayroon din siyang itim na Lamborghini Urus na may twin-turbo V8 engine at 641 horsepower. Na nagkakahalaga ng isa pang 230 grand at alam mong kailangan ni Luka ang bawat isa sa mga iyon.
Lakas kabayo para kapag nahuhuli na siya sa isa sa mga niluto ni Mark Cuban. Alin sa mga kotse ni Luka ang paborito mo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Ngunit hindi lamang ginagastos ni Luka ang lahat ng kanyang tinapay sa mga bahay at mga marangyang sasakyan kasama ang lahat ng perang natitira niya. Si Luka ay sobrang mapagbigay na kawanggawa, si Doncic ay kasangkot sa gawaing kawanggawa. Bago pa man siya makarating sa NBA noong 2017 nag-auction siya ng sarili niyang sapatos upang makalakam ng pera para sa mga batang talento sa basketball. Ang mga sapatos ay naibenta sa humigit kumulang $115,000. Ang Manluka memorabilia mula 2017 ay may mataas na tiket. Ngunit bukod doon sa 2021 maraming pagbisita si Luka sa Make-A-Wish Foundation. Para sa mga bata nag-sponsor din siya ng 200 fully paid na bakasyon para sa mga pasyente sa isang ospital ng mga bata at bukod sa lahat ng iyon. Siguradong hindi nakakalimutan ni Luka ang lugar kung saan siya ipinanganak. At lumaki ay nag-refurbish siya ng ilang basketball court sa kanyang sariling bayan ng Ljubljana at nag-donate din ng charity money at mga regalo kay Young Tallinn sa Slovenia at napakayaman at gwapo at mabait si Luke. I mean parang cool siya dude or whatsoever ngunit hindi talaga mahalaga. Kasi nag-take na siya ng love life si Doncic ay nakikipag-date sa Slovenia model na si Anna Maria Goltes. At nagsimula ang kanilang relasyon bago ang kanyang karera sa NBA. Marami ng ups and downs sa story nila pero ngayon magkasama sila. Tulad ng mga kaso Stephen Ayesha Curry nakilala ni Luka ang kanyang mahal sa buhay sa murang edad. Ang kanilang magandang fairy tale nagsimula noong una silang nagkita sa isang bakasyon. Noong sila ay 12 at nagsimula sa isang pagkakaibigan. Opisyal na nagsimulang mag-date ang mag-asawa noong 2016. Noong si Luka ay 17 taong gulang pa lamang at gumiling upang gawin ang kanyang lugar sa basketball kasaysayan sa kasalukuyan ng mga mag-asawa sa isang relasyon at napakaseryoso nito. Uy Luka, kukuha ka ba ng championship ring o wedding ring? Alin ang magkakaroon ka ng unang lalaki? Anyways, yan lang ang meron kami for today guys. Iyon ang mayamang pamumuhay ni Luka Doncic. Like, comment at paki-subscribe at magkita-kita tayo sa susunod na video game. Peace!